sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, oh, oh. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasay. Tao po. Sino sila? Ay pinadala namin sa'yo galing kay Kapitan General. Mga Ginoo, Kapitan General ay darating sa aking bahay. Tutuloy ngayong hapon. Kailan siya darating? Sagutin mo naman kami. Ang kanyang kamahalan. Siya nga, darating ang kanyang kamahalan at sabay ni Kapitan Tiago siya tutuloy. Wala na siyang mapiling mas mabuti. Sinabi niya sa akin kapon, pero hindi pa yari ang pasya ng kanyang kamahalaan. Alam ba niyo, Ginoong Gobernador, kung hanggang kailan titigil dito ang Kapitan General? Hindi ako nakatitiyak, mahilig kasi siya sa sorpresa. May dumating pang ilang telegrama. Alas 4 pa ng hapon ang dating ng kanyang kamahalan. May panahon pa tayong ipagpatuloy ang ating pagkain. Sa aya't gusto ng asawa ko, ang aking anak na si Andoy ay magpapari. Kasi nawa tayo sa Diyos, kung magiging papa si Andoy, ay makapungkuta tayo lahat sa Roma. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi malilimutan ni Andoy na ikaw ang nagturo sa kanyang lumala ng basket. Sa ngayon ako, may kakayahan ng anak mo. Kung papakinggan ng Diyos ang aking dalangin at kung makakatotoo ang aking pangarap. Ang mabuti ay puntahin mo siya sa bahay bukas para maturuan kong lumala na magandang sisilan ng tabako. Tapos na ang usapan, ang inaanak mo ay magiging doktor. Walang makapantay ang doktor. Doktor, mas mabuti ang pari. Pari, kaluluan, malakas kumita ang doktor. Ano naman ang palagay mo sa doktor? Nakikita ng doktor ang lahat ng bahagi ng katawan ng babae. At ang pari naman, kung magtatrabaho ang pari ay may kasabay pang masuki sa tulong ng mga sakristan. At ang pagkukubisan niya sa mga tao, trabahong ano, mahirap ba makinig sa lihim ng lahat? Nandito na si Padre Damaso. Nandito na si Padre Damaso. Huwag ninyong isipin, makaaabala ako sa inyong pag-uusap mga Ginoo. Ibinanggit ni Ibarra ang mga nakatulong sa kanyang proyekto at may sinasabi siya tungkol sa arkitekto ng kayo'y dumating, reverensya. Wala akong nalalaman tungkol sa arkitektura, pero pinagtatawaran ko ang arkitektura. Ako mismo ang gumuhit ng simbahan at abay, ito'y mahusay na inatayo. Kung tungkol sa ilang gusali, halimbawa ay paaralan, ay kailangan ang karunungan ng... Karunungan! Kamamangan! Kami mga bawa lang ang nangangailangan! Kaalaman! Pero dapat ding isaalang-alang ng reverensya. Isa nating mga kasama, ang pinakabobong kasama,
nakapagpatayo ng ospital na kahit hindi man lamang nagbayad ng kahit 8 kwarta sa isang araw. Anong sabi niyo, Reverensya? Binayaran lamang ng 8 kwarta? Imposible! Tama! At iyan ang halimbawa ng mga nagmamayabang na sila ay isang bubuting Kastila. Maliwanag mula na mabuksan ang Suez Canal ay ito ay isang naging bulok na tay. Ngunit, Padre Damaso, Alam naman natin ang hilig ng mga Indio. Bayaan nyo lang silang matuto ng kahit ilang letra sa alpabeto at sasabihin na nila na sila ay isang doktor. makinig lang kayo, Reverensya. Mula dito sa lupa, ang mga ama ng mga ulupong na iyan ay magpaparusahan na kulong at namatay sila sa kulungan. Ha ha ha! Inuwi ka na! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit kung ayaw niyong masaktan! Kayong lahat, lagi na lamang tikom ang iyong bibig sa nakaraan! Ngayon ay pagkakataon kong magsalita! Para tigilan mo nito, maawa ka! Mayroon ba sa inyong hindi magmamahal sa kanyang ama? Mayroon bang namumuhay sa kanyang alala? Maraming walang hindi nakikalala ama, kaya hindi mo maintindihan! Yung iba na! Tumigil kayo! Hindi ba sinabi ko sa inyong manghinapon ng mga mangmang parasya, kalabanin at ginamit pa ang banal na tanggapan! Maawa ka! Ibarra! Kumanak ka at bitawan mo na yan! Alam ko nadala ka sa puot at sa galit, ngunit hindi ito tama. Huwag niyo nilawin si Padre! Pagkitayan tayo ng Espiritu! Handa ang galit sa upang maligtas yung Padre. Tumawag ka ng manggagamot. Patay na si Padre Damaso. Duguan daw ang mukha ng damputin. Sumalangit, nawa ang kanyang kaluluwa. Lalo nga mga pinagagawa niya sa kumbento kaninang umaga. Pinugbo ba naman ba? Nakita niyo ba ang isang mestisong Kastilang umalis habang nagsisermon si Padre Damaso? Pues, pagkatapos ng sermon ay tinatawag niya at tinanong kung bakit umalis. Alam niyo ba, binigwasan ng suntok ang mestizo at gumanti naman ito kay Padre Damaso. Hindi ako sangayon ni Padre Damaso. Taga San Pedro, Makati ang mestizo at napapanggap lamang na hindi nakaintindi ng wika ng kanyang magulang. Nabalik tayo sa panahon ni Nero. Nakamali ka. Si Nero ay isang artista at si Padre Damaso ay isang bulok na predikador. Ang higit na nakababahala sa akin ay ang posibilidad na hindi sila magpagkatapos ng pag-aaral ngayon. Ano? Bakit naman? Walang paaralan, hindi magiging doktor ang anak ko. Sino na nagsabi na wala ng paaralan? Tinawag na filibustero ng mga puting pari si Don Crisostomo. Nangangahulugan ito na wala ng paaralan. Meron ba ka grabe? Yan ang pinakamasamang maitatawag sa Kristiyano ng isang kapwa. Mas masama pa ba sa tao na hampas lupa? Tiyak namang hindi nasusama sa tawag na negro kaya ng bukang bibig ng tiyente. Wala nang sasama sa asawa ng tiyente, kundi ang luraan mo, Ostia. Kapag may tinawag ng isang Kristiyano, pare man o Kastila, ay para na niyang pinahisusan. Kung kasing yaman lang ako ni Don Crisostomo at marunog Kastilang tulad niya ay lalaban ako kahit sa 5 pari. Sa sandaling makikita ko ng isang Guardia Civil na nananakaw ng manok, ay tatawagin ko siyang Sorrisibo. General, si Senyor Crisostomo Ibarra ay nais pong humarap sa inyo. Papasukin siya. Marami na ako narinig tungkol sa batang ito.
Ginoong Ibarra. General, tumutulong ako upang humingi ng katarungan. Ako'y pinaratangan isang mapaganib na tao, samantalang ang hangad ko lamang ay ang makapagtayo ng paraan para sa kabataan. Nabasa ko ang ulat tungkol sa alitan mo kay Padre Damaso. Sabihin mo sa akin ang iyong panig ng kwento. Dinamay niya ang aking yumaong ama at tinawag siyang isang erehe. Hindi ko matanggap ang pagbabastos niya, kaya ako'y nakapagpahayag ng galit. Alam kong dapat akong naging mahinahon, ngunit hindi ako dapat husgahan ng walang katwiran. Ibarra, nakita ko ang malaking pagkakamali laban sa iyo. Ginamit ni Padre Damaso ang kanyang kapangyarihan upang hadlangan ka. Sa ngalan ng hustisya, patawarin kita sa lahat ng paratang. Maaari mo ipagpatuloy ang iyong paaralan. Maraming salamat, General. Napakalaking biyaya po nito para sa aking at sa aking bayan. Ngunit mag-ingat ka, binata. Marami kang kaaway na hindi po man nakikita. Tumango si Ibarra, tanda ng kanyang pangunawa sa babala. Sa bahay ni Kapitan Tiago, naglalakad-lakad si Padre Damaso na halatang galit na galit. Kaya iskandalo! Isang kahiliyan! Piniprotektahan ng Kapitan General! Aswain na yan! Ngunit, Padre, ano po ang magagawa ko? Kung mahalaga sa iyo ang iyong pangalan, dapat mong ilayo si Maria Clara kay Ibarra. Hindi maaaring magpakasal si Maria Clara sa isang ire! Si Maria Clara ay nasa kanyang silid, nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik at nag-iisip. Kahit pinalayas na siya, ligtas na siya ba talaga? Sa labas ng palasyo ng Gobernador General, lumalabas si Ibarra na may panibagong determinasyon, ngunit halata ang kanyang pag-aalala. Bagamat nagtagumpay si Ibarra sa pagkakataong ito, ang panganib ay nananatili sa kanyang paligid. Ang kanyang laban para sa katarungan ay hindi pa tapos.